Alright mga ka-EV, ita-test drive natin itong Nano Box ng Dongfeng or Dongfeng sa Tagalog. So guys, mini EV entry po ito pong Nano Box. So dito sa Pilipinas, kung naghahanap kayo ng mga small EV, isa to sa pwede nyo mapagpilian na mini EV. So bagay na bagay ito mga ka-EV pagdating dito sa city driving natin. So sa mga empleyado natin na nagdadala ng sasakyan, alam ko ang pakiramdam na minsan pag matraffic ay ang ating pinoproblema minsan yung syempre yung gasoline consumption natin. Dito mga ka-EV, pure electric na po ito. So hindi ka mo problema kasi 3 to 5% lang yung makokonsumo mo kapag ikaw ay na-stuck sa traffic. So hindi ka masyadong mababahala. Hindi katulad sa gasolina na kapag na-stuck ka sa traffic talagang kakainin niya yung ating gasolina. So tara mga ka-EV, i-test drive natin ang Nano Box. Alright, let's go! Okay. I-try muna natin mga ka-EV ang Eco Mode. Makikita nyo ba dyan sa screen ang ating Eco Mode? Pwede mo ilapit sir. Ayan. Yan, makikita nyo na naka-Eco Mode po tayo. So ito muna yung ita-testing natin. Let's go. Okay. Napapansin ko na agad mga ka-EV na very responsive. Hindi ka naka-seatbelt yata sir. Or ako pala. Yes, tayo okay. Yan. Meron siyang seatbelt warning or alarm para kung hindi tayo naka-seatbelt talagang i-re-remind sa atin. Ayan, seatbelt reminder. So dito mga ka-EV pababa tayo. Meron ba itong regenerative brake? So, meron sir. Ayan. Pag hindi na, tulad niyan, ang ganda kapag naka-regenerative brake tayo. May tulong pa rin yan pagdating sa battery charging natin dito sa mga ganitong mga EV or mini EV. Ayun pwede nyo magamit yan. Bawa, diba? So ito hubs. Ito natin yung hubs. Ayan, hindi ako nagpreno sa hubs. So very quality rin ng kanyang mga suspension, mga ka-EV. So ayan, talagang Eco Mode pa lang tayo pero pili ko ang bilis-bilis niya talaga. So testing natin mamaya ulit ang Eco Mode pagdating sa ahonan. So tingin ko kaya niya hanggang mga 30 na vertical angle, yung mga ganun pa ganun. Yung climbing 30 degrees kaya nito eh. So kung sa Baguio ka bibili ka ng ganito, pwede. U-turn ka na lang dyan sir. Oo, ang ganda. Alright, napaka-responsive talaga. So pagdating sa brake, wala naman ako sabi. Naka-ABS naman po ito. So wala kayong magiging problema.
So balik tayo. Ayan. Medyo ang sarap i-drive. Normal na kotse. Ang mapapansin mo lang naman dito mga ka-EV kapag tayo ay nagda-drive or gumamit ng mga mini EV or electric vehicle ay wala ka mararamdamang dragging ng makina. So very tahimik po ang kanyang motor. Okay? Ayan, eto, pakakit na yata tayo. So naka-eco mode tayo. Ano lang tayo, standby lang ng konti, paunahin natin sila. Okay. Ayan. Ayan, nakikita nyo mga ka-EV na naka-incline yan. Okay. Ayan o. So, try ko eco mode. Guys, eco mode pa lang to. Meron po akong dalawang sakay na normal size. So, ako heavyweight. Okay. Yan ang inaantay nyo, no? Okay. Anyway, eco mode pa lang to. Very responsive talaga. Hindi ko na nga nararamdaman na nahihirapan to no. Dati meron akong ginagamit na mga ibang mga mini na di-gasolina. Hirap sila pagpaakit na ganun. So, ito talagang responsive talaga. So, ikot pa tayo. Tingnan na, testing natin mamaya yung kanyang sports mode. So, yun. Pwede mo dito. Okay. Oh. Ayan. Ito yung mga lubak-lubak dito. Oh. So, hindi mo mararamdaman dito sa mini EV nito na nalubak siya. Kasi may mga EV na parang nasasagad yung kanyang suspension Ito talagang very smooth lang ang kanyang suspension. Ito humps tayo Alright. Bagay okay naman. Ayun. Sorry medyo inaano ko tong nano box. Talagang tinetesting natin pagdating sa suspension. Ganda kasi. Pwede rito? Diyan Ano lang. Diretso. Ayan. Hanggang 30 max lang pala dito. Maabot tayong 40. Ayan. Ayan, ito, lubak to. Ayan, yung mga normal na lubak. Parang wala lang. Ayos lang. Mga ka-EV. Normal driving. So, mga ka-EV sa mga nanonood natin, alam ko nag-aalala kayo dito sa kalsada ng Pilipinas, malubak kasi maliit to, mini EV nga lang pero tingin ko kaya naman yan kasi yun, malalaman natin yung mga lubak kanina pero parang wala lang din, kaya naman ito. Itong humps na to, tingnan natin itong humps. Ito, maliliit na humps to. Alright, wala kang mararamdaman na parang nasagad yung yung kanyang suspension. Ito, paakyat ulit tayo mga ka-EV. Subukan naman natin ang sports mode. Ayan, sports mode tayo mga ka-EV. Siyempre kanina eco mode lang yun. Ito, tignan natin. Mas lalong okay itong sports mode. Ayan Kita nyo, paakyat to mga ka-EV So kayang-kaya niya. Ayan, lubak. Wala. Maingay lang yung bakal na natapakan pero wala to. Okay to, kayang-kaya talaga. Yun nga mga ka-EV, kung nag-aalala kayo na syempre sa Metro Manila medyo bumabaha. Yun ang medyo worry po natin. Panoorin niyo po yung nasa page po natin. Meron po ako dyan na senior na talagang pwede din sa mga baha ang mga ganitong mga electric vehicle, itong mini EV na to. So you can try. So panoorin yung nasa page ko po sa Go E-Vehicle para hindi kayo mag-alala. Naka naka IP68 na po ito. So pwedeng isub o i-merge sa mga baha. Wag lang sigurong tatagal at ako syempre
Di ba yung tumagal o nababad o dun sa paglusog sa baha? Sa kabila tayo. Nag-ano, mali pa ako, nagpa-parkingan. Sa Yamaha pala yun. Against the light lang po yan kung makikita nyo. Pero liliwanag yan. Kaya tignan nyo mga ka-EV. Against the light lang. Pero yan, tulad yan. Diba? Goods na goods to mga ka-EV. Ipopwesto natin ng maganda-ganda makita natin. Alam nyo guys, mga ka-EV, kaya ako nagustuhan yung kanyang suspension kanina habang dinadrive natin, ay talaga namang hindi siya, kahit na gaano kalalim yung lubak o kataas yung hams, ay baliwala lang. Kung makikita nyo dyan sa ating screen, ay sobrang, yung clearance ng kanyang gulong from Tapalodo ay sobrang laki. So, nakakapaglaro yun po yung gulong natin. At bukod pa dyan, yung size ng rim ng gulong niya is 14 inch kumpara mo sa iba na 12 inch lang. So, mini EV lang ito, pero goods na goods para isa crossover na SUV type na hatchback. Okay? Mga ka-EV, abangan nyo yung ating pong part 2 ng Nanobox review natin. Okay? Dito kasi tinest drive lang muna natin. Dun sa part 2 natin, mga ka-EV, ay yung ating short review para po dito sa Nanobox. Okay? Alam ko mga ka-EV na marami sa atin dito sa Pilipinas ay nag-aalala pa patungkol sa mga electric vehicle. Kesyo dito sa Pilipinas, umihi lang ang pusa ay lulubog na o babaha na. Dito pinapakita na sa China ay sinasabak din pala nila yung mga electric vehicle, lalo na itong nakikita nyo sa screen na mga mini electric vehicle ay pwede pala sa baha. Malamang pwede rin dito sa Pilipinas. By the way, maraming salamat po pala sa mga subscriber na po natin. Dahil po sa inyo, sinisipag po kong gumawa ng mga review patungkol po sa mga vehicle na katulad po nito. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa ating pong channel, you can click the subscribe button by clicking the logo or the name of our channel. Diyan po sa ilalim. At kung may balak kang bumili ng mga electric vehicle, baka dito mo na makita. Let's go! Again, maraming salamat po sa Dongfeng Motors Philippines at kila Sir Jan at Sir Joshua sa pagpapahiram po ng Nanobox para atin pong matest drive.